Isang nag-iisang ulilang babae ang nagpatuloy sa kanyang tahanan ng tatlong kinatatakutang dating bilanggo na hinahamon ng buong baryo. Isinumpa siya ng kanyang mga kapitbahay, hindi namamalayan kung kaninong mga luha ang malapit ng pumatak sa kanyang paanan na magmamakaawa para sa kapatawaran sa kanilang malupit na pang-aapi. Buksan mo, Hiraya. Isuko mo mga kriminal o sisilaban namin ang kubo mo, kasama ka. Isang mabigat at paos na boses ang umalingaw-ngaw sa labas ng bintana na nagpayanig sa maninipis na salamin ng kubo at nanaig sa galit na tahol ng mga aso. Sa bakuran at sa labas ng bakod, nagsayawan ang mga dilaw na patak ng liwanag mula sa mga lamparang degas. Ang mga anino sa dingding ng kusina ay biglang gumalaw. Si Hiraya, na matagal nang kinasanayan tawaging Hira sa kanilang lugar, ay napapitlag. Ang kahoy na siyansay dumulas mula sa kanyang magagaspang na mga daliri at bumagsak na may mahinang kalabog sa sahig. Nakatayo siya sa gitna ng masikip na kusina, hirap na humihinga. Ang kanyang dibdib ay malakas na umaalon. Sa likod ng manipis na pintuan patungo sa labasan at sa kamalig, tatlong tao ang nagtatago, mga estranghero, nakakatakot, mga takas man o mga pinalaya na, walang pakialam ang baryo. Ang baryo ay dumating upang humusga. Ngunit kalahating oras pa lamang ang nakalipas, payapa pa ang gabi. Ang hangin ng Agosto ay bumabalot sa baryo na parang isang makapal at nakakasakal na kumot. Tinatapos ni Hira ang kanyang mga gawain. Malapit sa lumalamig na kalan, mabigat ang araw na iyon. Ang kanyang likod ay matagal nang nananakit. Dahil sa pagtatrabaho sa hardin, ang kanyang mga daliri ay namimintig. Magpapahinga na sana siya nang may kumatok mula sa labas. Hindi kamao, hindi sapatos, kundi mga buko ng daliri. Mahina, hindi nagmamadali. Ganoon kumatok ang mga taong matagal nang hindi sanay na humingi ng malakas. Isinukbit ni Hirang isang madilim na alampay sa kanyang balikat at lumabas sa bakuran. Ang kanyang mga paa ay tumatapak sa mainit at maalikabok na lupa. Lumapit siya sa bakod, dumikit sa malapad na siwang sa pagitan ng mga tabla. Sa kulimlim ng gabi, tatlong anino ng mga lalaki ang nakatayo. Sila ay nakasuot ng luma at punit-punit na damit. Amoy sila ng tela mula sa gobyerno, tabako at mabigat na alikabok sa daan. Isa sa kanila, matangkad at medyo kuba, ay humakbang pasulong at nag-alis ng kupas na sombrero. Sa malamlam na liwanag, kumislap ang manipis na salamin ng kanyang gupsilonting ginang. Ang kanyang boses ay kalmado, wasto, ngunit puno ng matinding pagod. Maaari po bang makituloy sa kamalig hanggang umaga? Kami po ay pinalaya sa ilalim ng amnestiya. Wala na kaming ibang mapupuntahan. Hindi ka namin sasaktan. Pangako. Nagtiim si Hira ng labi. Nakatira siya sa pinakadulo ng baryo. Sa likod mismo ng kanyang tagilid na bakod ay nagsisimula na ang masukal na gubat. Nakatayo sa harap niya mga lalaking may sapat na gulang na binugbog ng buhay. Pinalaya sila ng gobyerno mula sa mga kampo at iniwan sila sa mga daan na walang pera at karapatan. Dapat sana'y pinalayas niya sila. Sumigaw na umalis sila habang maaga, pagbantaan sila ng aso na wala naman siya kailanman. Inilipat niya ang kanyang tingin sa pangalawa. Nakatayo ito sa likuran. Malapad ang balikat, matipuno, mabigat at matalim ang tingin nito mula sa ilalim ng kanyang kilay, basag ang ilong. Ang pangatlo ay hindi man lang nag-angat ng ulo, nakatitig sa lupa, mababa ang mga balikat sa ilalim ng bigat ng pagkakasala. Nagatubili siya. Biglang pumasok sa kanyang isipan ang isang alaala mula sa malayong nakaraan. Isang malamig na gabi ng Nobyembre. Siya'y 10 taong gulang. Nakasiksik siya sa malamig na bakod ng iba. Itinatago ang kanyang mga hubad na paa sa ilalim ng punit na palda. Isang lubos na ulila. Walang sinumang nangangailangan sa buong mundo na bubuhay sa awa. Mas masahol pa sila kaysa sa akin, naisip ni Hira. Nararamdaman ang paninikip ng kanyang dibdib dahil sa pagkabalisa. Ako, kahit butas-butas na ang bubong ko, mayroon pa rin. Pinalaki ang kapatid na itinuring na sarili. Itinaguyod. Ngayon, ni hindi man lang niya tinitingnan ng aking abang kubo, itinulak niya ang mabigat na bakal na trangka. Umuugong na bumukas ang tarangkahan. Pinapasok ang mga bisita sa gabi. Pumasok kayo sa kamalig. Maikli niyang sabi. Hindi na nagtanong pa. Ang tatlo ay tahimik na pumasok sa bakuran, sunod-sunod. Bumalik si Hira sa bahay, naglabas ng isang mabigat na palayok na may lamang nilagang kamote mula kahapon at isang pitsyel ng tubig.
Inilagay niya ito sa isang kahoy na tuod. Pagkatapos ay pumasok sa kubo, isinara ang pinto ng 2 ikot. Hindi niya alam na ang kanilang pagdating ay hindi na natiling isang lihim. Si Aling Sion, ang lokal na kartero, ay pabalik mula sa bayan ng gabing-gabi na. Itinutulak niya ang kanyang mabigat na bisikleta sa baku-bakong daan. Nakita niya kung paano lumiko ang 3 lalaking nakadamit bilanggo patungo sa bahay ng nag-iisang babae. Sa mga taon pagkatapos ng giyera, ang mga estranghero sa baryo ay nangangahulugan lamang ng isang bagay, kapahamakan. Inihagis ni Sion ang kanyang bisikleta sa tabi ng bakod ng isang kapitbahay at tumakbo ng diretso sa malaki at maayos na bahay ni Damian. Natutulog si Damian. Kinakalampag ni Sion ang mga bintana ng bahay nang may ganitong lakas na nanginig ang mga salamin. Damian, gumising ka. 3 kriminal ang pumasok sa bahay ni Hiraya. Si Damian ay lumabas sa beranda. Isinasakbit ang isang balabal sa kanyang mga balikat. Ang kanyang mamula-mulang mukha ay mabilis na namula. Siya ay isang mayamang lalaki. Sanay na hawakan ang buong lugar sa kanyang palad. Ang pagkakaroon ng mga kriminal sa kanyang teritoryo ay nangangahulugan ng direktang banta sa kanyang masaganang buhay. Mula sa loob ay sumilip ang kanyang asawang si Celia. Takot na ibinabalot ang sarili sa isang alampay. Saan sila nagpunta? Sa bahay ng uli lang si Hiraya. Nagdura si Damian sa lupa at kinuha ang isang matulis na kawayan na nakasandal sa pader ng kamalig. Papatayin nila ang hangal na iyon at pagkatapos ay sa atin sila pupunta para magnakaw. Bilisan mo, Sion. Gisingin mo mga kalalakihan. Ang baryo ay mabilis na nagising. Sumusunod sa likas na takot at pag-uudyok ng karamihan. Nagkalampagan ng mga trangka. Nag-ingay ang mga aso sa mga bakuran. Galit na lumabas ang mga lalaki mula sa kanilang mga bakuran. Hawak ang mga itak at mabibigat na pamalo. At ngayon, narito sila sa kanyang tarangkahan. Isang pulutong na humihingi ng paghihiganti. Muling tumama ng mahina ang dulo ng kawayan sa mga tabla ng bakod. Hira, umalis ka dyan. Nadaig ng boses ni Damian ang ingay ng mga tao. Buksan mo ang tarangkahan. Kami na mismo ang magsusuko sa kanila sa pulis bago ka pa nila saksakin. Tinignan ni Hiraya ang kanyang mga kamay. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig. Huminga siya ng malalim, lumapit sa dingding, at kinuhang mabigat na pala na gawa sa kahoy na robles na ginagamit niya sa paglilinis ng lupa sa tag-ulan. Ang makapal at kinis na hawakan ay komportable sa kanyang mga palad na may kalyo. Ang takot na kanina pa'y sumisikip sa kanyang dibdib ay nawala. Pinalitan ito ng isang malamig at desperadong galit. Itinulak niya ang pinto at lumabas sa beranda. Ang mga lumang tabla ay umugong ng mahaba sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang bakuran ay naiilawan ng hindi pantay na dilaw na liwanag mula sa mga gasera na hawak ng mga lalaki sa itaas ng kanilang mga ulo. Sa labas ng tarangkahan, mga 10 kapitbahay ang nagkukumpulan. Ang kanilang mga mukha ay pawisan, tensyonado, at puno ng galit. Anong kailangan ninyo? Tanong ni Hiraya. Ang kanyang boses ay biglang naging matatag, walang bahid ng panginginig. Nababaliw ka na ba, babae? Sigaw ni Damian, humakbang palapit sa tarangkahan at iwinawasiwas ang kanyang itak. Sino ang pinatuloy mo sa bahay mo? Mga kriminal iyan. Bibigyan kanila ng laslas sa leeg sa gabi para lang sa isang piraso ng tinapay. Buksan mo, tataliin namin sila. Bumaba si Hiraya ng isang baitang. Tinitigan niya ang mga mukha ng kanyang mga kapitbahay, ang mga mismong taong kasama niyang nabuhay sa buong buhay niya, ang mga taong hindi siya pinapansin sa mahahabang tag-ulan. At kailan pa kayo nagsimulang mag-alala para sa akin? Tanong niya. Dahan-dahang binibigkas ang bawat salita. Ang mga tao ay sandaling natahimik. May isang umubo ng hindi sigurado sa likuran. Buong buhay ko, bilang isang ulila, tinutuya ninyo ako sa bawat piraso ng tinapay. Nagsimulang lumakas ang boses ni Hiraya. Umalingaw-ngaw ito, humalat sa tahimik na bakuran. Kapag kailangang magsibak ng kahoy sa tagulan, magbanat ng buto, ako lang mag-isa. Kapag kailangang ayusin ang sirang bubong, lahat kayo ay abala. Walang sino man sa inyo, mga banal, ang nagtanong man lang kung mayroon ba akong kahoy para magluto o kung hindi pa ba ako namatay sa gutom. Pero pagdating sa paghusga sa mga dayuhan, buong baryo kayong dumating, mga bayani. Wala namang makukuha sa iyo, Hira. Sigaw ng isang tao mula sa karamihan. Matakot ka para sa iyong walang kwentang buhay. At ang buhay ko ay sa akin lamang. Mariin niyang sagot. Huwag ninyong pakialaman noon at huwag ninyong pakialaman ngayon. Kumurap si Damian.
Nagulat sa gayong katatagan. Sanay siyang makita si Hiraya bilang isang tahimik at masunuring manggagawa na laging umiiwas ng tingin. Hira, hindi mo naiintindihan. Nagsimula siyang magsalita, binabago ang tono. Hindi niya ito pinatapos, bumaba siya sa lupa, lumapit sa tarangkahan at buong lakas na ibinagsak ang hawakan ng pala sa matigas na lupa. Ang tunog ay mabigat, makabuluhan, parang isang tuldok sa isang hatol. Habang nasa bakuran ko sila ay aking mga bisita. Ako ang nagpatuloy sa kanila. Itinaas ni Hiraya ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Damian. Kung sino man ang unang humakbang sa tarangkahang ito, dadaan muna sa aking bangkay. Hindi kayo makakalabas sa bakuran kong ito. Magkakasala kayo sa Diyos, mga demonyo. Sige, saktan ninyo ang isang ulila. Hindi na bago sa inyo ang pag-isahin ng isang tao. Sa kamalig, sa madilim na kadiliman na amoy, nabubulok na dayami at alikabok, nakatayo ang tatlo. Si Rico, ang matipunong lalaki na may basag na ilong, ay mahigpit na hawak ang isang piraso ng matulis na kabilya sa kanyang bulsa. Nang magsimula ang ingay sa labas, naghanda siya, handang lumaban para sa kanyang buhay. Ang buong buhay niya sa mga ampunan, kulungan, at mga kampo ay nagpatunay ng isang patakaran. Bawat isa, para sa kanyang sarili. Sigurado siyang isusuko sila ng may-ari ng bahay. Sa unang pagkakataon, tatakbo palabas, sisigaw sa buong kalye, bubuksan ng tarangkahan, at ituturo sila. Ngunit ngayon, pinakikinggan niya ang matining at desperadong boses ng babae na nagtatanggol sa kanila mula sa galit na karamihan at dahan-dahang lumuwag ang kanyang mga daliri. Ang ginawa niyang patalim ay nahulog mula sa kanyang kamay at tahimik na bumagsak sa dayami. Hirap na lumunok si Rico, naramdaman kung paano gumuho ang kanyang nakasanayang pananaw sa mundo. Sa tabi niya ay hirap na humihinga si Cesar. Ang veterano ay sumandal sa dingding na troso, nakapikit. Pinakinggan niya kung paano naghahanda ang isang nag-iisang babae na harapin ang laban para sa 3 estranghero. Ang ganitong katapangan ay hindi niya nakita mula noong taong 43. Si Elias, ang dating punong inhinyero, ay inayos ang kanyang salamin. Tahimik siyang tumingin sa siwang sa pagitan ng mga tabla sa marupok na figura na may madilim na alampay na humaharang sa daan patungo sa kanilang kapahamakan. Walang sino man sa mga lalaki ang nagsalita. Ngunit sa sandaling iyon, naunawaan nila na ang babaeng ito ay tumayo sa pagitan nila at ng kapahamakan at ang utang na ito ay hindi nila malilimutan. Sa labas ng bakod ay nagkaroon ng isang makapal at mabigat na katahimikan. Ang mga taga-baryo ay hindi mapakali, umiiwas ng tingin. Walang sino man ang nangahas na pagbuhatan ng kamay ang ulila na nakatayo sa harap nila na may hawak na pala, handang lumaban hanggang kamatayan. Isang bagay ang habulin ng mga takas na kriminal at ibang-iba naman ang sirain ng tarangkahan ng isang nag-iisang babae. Bahala ka na nga sa buhay mo. Masamang nagdura si Damian. Ibinaba ang kanyang itak. Ikaw din ang mapapahamak kung aabutin ka pa ng umaga. Tara na mga kasama, wala na tayong gagawin dito. Ang mga tao ay nagsimulang mag-alisan ng mabagal at may pag-atubili. Ang liwanag ng mga gasera ay unti-unting lumayo sa kalye. Ang mga boses ay humina sa di kalayuan. Hinintay ni Hiraya na tuluyang mawala ang mga yabag sa gabi. Noon lamang niya ibinaba ang pala, ang kasangkapan ay nahulog mula sa kanyang mga kamay. Ang kanyang mga binti ay biglang naging mabigat, hindi sumusunod, at malamig na pawis ang lumitaw sa kanyang likod. Dahan-dahan siyang lumingon, naglakad patungo sa biranda, at mabigat na umupo sa pinakamataas na baitang. Nakaupo siya sa dilim ng gabi ng Agosto, yakap ang kanyang mga balikat, at pinakikinggan ng malakas at mabilis na pintig ng dugo sa kanyang mga sentido. Nagsisimula pa lamang ang gabi. Iminulat ni Hiraya ang kanyang mga mata at agad na bumangon sa kama. Ang bintana ay sinisikatan ng maliwanag at mataas na araw. Matagal na nagsimula ang araw, nakatulog siya ng mahimbing. Sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, pumalia ang kanyang panloob na orasan. Ang adrenaline mula sa gabi ay kinuhang lahat ng kanyang lakas. At sa madaling araw ay nahulog siya sa isang mabigat at mahimbing na tulog. Isang nakakatakot na isip ang pumasok sa kanyang ulo, ninakawan. Mabilis siyang tumayo, isinusot ang kanyang pang-araw-araw na damit. Ang kanyang tingin ay napunta sa aparador, sarado ang mga kahon. Sa labasan, ang baul na may mga damit para sa tag-ulan ay nasa lugar pa rin. Kinuha ni Hiraya ang bakal na pangsungkit na nakatayo malapit sa kalan at itinulak ang pinto.
Sa bakuran ay may maririnig na tuloy-tuloy na tunog ng pagputok. Natigilan si Hiraya sa beranda, dahan-dahang ibinababa ang pangsungkit. Walang tumakas. Ang bakuran ay nagbago na, para bang isang buong grupo ng manggagawa ang nagtrabaho dito. Si Cesar, na nagubad ng kanyang damit at naiwan sa isang kupas na sando, ay nagsisibak ng kahoy. Malapit sa bakod ay may isang tumpok ng malalaki at bukol-bukol na mga troso ng akasya at narara na pinahirapan si Hiraya mula pa noong tag-araw. Ang kanyang lakas ay sapat lamang para sa mga manipis na sanga. Si Cesar ay hindi humahampas ng buong lakas. Nagtatrabaho siya ng may kalkulasyon na may nakakatakot na katumpakan, ibinabaon ng mabigat na palakol sa mga pinakamahinang bahagi ng kahoy. Ang mga troso ay may pagkalagot na nahahati sa perpektong mga piraso. Sa itaas ng kanyang ulo ay may umugong. Tumingala si Hiraya. Si Rico, maliksi at sanay, ay kumakapit sa mga luma at marupok na biga. Umaakyat sa pahilig na bubong ng lumang kamalig. Tinatanggal niya ang mga bulok na tabla gamit ang isang bareta at mabilis at ritmikong pinupukpok ng martilyo ang mga bagong tabla na natagpuan sa isang malayong sulok ng bakuran. Malapit sa tarangkahan ay abala si Elias. Sa tulong ng isang makapal na lubid at isang kahoy na tulos, itinutuwid niyang tumagilid na poste ng bakod na nagbabantang bumagsak mula pa noong nakaraang tag-ulan. Ang lahat ng ito ay nangyayari sa ganap na katahimikan. Walang sigawan, walang pahinga, walang pagmamadali. Ang mga lalaki ay nagtatrabaho ng may malalim at seryosong dedikasyon, tulad ng mga taong nagbabayad ng isang mabigat na utang. Isinandal ni Hiraya ang pangsungkit sa dingding. Ang hiya para sa kanyang mga iniisip kaninang umaga ay nahaluan ng isang hindi pamilyar, matagal nang nakalimutang pakiramdam. Ang pakiramdam na mayroong isang lalaking sandigan sa bahay. Tahimik siyang lumingon at nagpunta sa kusina. Sa tanghalian, isang malaking palayok ang umuusok sa kahoy na mesa. Nagsalin si Hiraya ng malapot at masarap na sinigang na may maasim na kangkong. Naghiwa ng makakapal na piraso ng tinapay. Lumabas sa beranda at maikling tumawag. Kain na. Naghugas sila ng kamay sa hugasan sa labas. Nagmamasid si Hiraya mula sa bintana. Si Rico ay nagkuskus ng mga palad ng may pagpupumilit. Tinatanggal ang nakakapit na alikabok sa kanyang kaliwang kamay. Kulang siya ng 2 daliri, ngunit gamit niya ang sabon na kasing husay ng paggamit niya sa martilyo. Sa hapagkainan, tahimik silang kumain. Hindi sakim, hindi maingay, kundi may malalim, halos relihiyosong paggalang sa mainit na pagkain. Hindi nila pinuputol ang tinapay, maingat itong hinihiwa, kinukuha ang mga mumo. Unang natapos si Elias, pinunasan niya ang kanyang mga labi gamit ang likod ng kanyang palad. Itinabi ang walang laman na kahoy na mangkok at tumingin kay Hiraya. Ang kanyang maputla at seryosong mukha ay nanatiling seryoso. Hiraya, mahina ang boses ni Elias, ngunit napuno nito ang buong kusina. Iniligtas mo ang aming buhay kagabi. Kung hindi dahil sa iyo, pinatay na kami ng mga kalalakihan gamit ang kanilang mga itak. Si Hiraya ay nakaupo sa tapat, nakapatong ang mga kamay sa kanyang mga tuhod. Tahimik siya, naghihintay ng kasunod. Wala kaming mapupuntahan. Inayos ni Elias ang kanyang salamin na may basag na lente. Kung walang tirahan, hindi ka makakakuha ng trabaho sa syudad at hindi ka makakakuha ng tirahan kung walang trabaho. Isang walang katapusang problema. Hayaan mo kaming manatili. Kami ay mga manggagawa. May mga kamay kami. Tutulong kami sa mga gawaing bahay. Hindi mo kailangang bayaran kami. Magtatrabaho kami para sa pagkain at isang tulugan sa kamalig. Tumigil sa pagkain si Cesar. Ibinaling ni Rico ang kanyang tingin kay Hiraya. Naghihintay ng pagtanggi. Matagal silang tinitigan ni Hiraya. Sa kanyang isipan, mabilis na naglalaro ang mga ideya. 3 dating bilanggo sa bahay. Kakainin siya ng buhay ng buong baryo. Susumpain siya ng mga lokal na babae. Ngunit naalala niya ang mga maayos na tumpok ng kahoy sa bakuran at ang bagong bubong sa kamalig. Kaya, inayos niya ang kanyang pagkakaupo. Ang kanyang boses ay naging matigas, tulad ng isang may-ari ng bahay. Makinig kayo sa aking mga patakaran. Isang beses ko lang itong sasabihin. Ang mga lalaki ay umayos ng upo. Una, hindi ko papayagan ang paglalasing. Kung makita ko ang isa sa inyo na lasing o maamoy ko man lang ang alak, palalayasin ko kayo sa bakuran sa mismong sandaling iyon. Pangalawa, walang pagnanakaw sa aking bahay. Kahit isang kinakalawang na pako, huwag kukunin ng walang paalam. Pangatlo, hindi ninyo ako ina, asawa o labandera.
Labhan ninyo ang inyong sariling mga pantalon at damit. Hugasan ninyo ang inyong sariling mga plato. Ang aking salita sa bahay nito'y batas. Kung sabihin kong umalis kayo, kunin ninyo ang inyong mga gamit at umalis ng tahimik, walang samaan ng loob. Sang-ayon ba kayo? Agad na tumango si Elias. Dahan-dahang tumango si Cesar. Ngumisi si Rico, ngunit sumagot din ng maikling. Oo, ang kasunduan ay selyado. Sa hapon, muling umugong ang tarangkahan. Pumasok sa bakuran ng may matigas na hakbang ng isang may-ari ng bahay, si Sargento Gomez, ang pulis ng lugar. Nakasuot siya ng unipormeng sombrero. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang kupas na leather na folder. Si Gomez ay amoy murang tabako at kapangyarihan ng gobyerno. Magandang araw, Hira. Sabi niya, hindi binabati ang mga lalaki na agad na huminto sa pagtatrabaho. Narinig kong may mga bisita ka. Mayroon nga, Gomez. Kailangan ko ng mga manggagawa. Mahinahong sagot ni Hiraya, pinupunasan ang kanyang mga kamay sa tapis. Mga manggagawa, ngumisi ng pilit si Gomez. Mga papeles, sa mesa, kayong tatlo. Unang lumapit si Elias. Inilabas niya mula sa panloob na bulsa ng kanyang jacket ang isang nakatuping papel at iniabot ito sa pulis gamit ang dalawang daliri. Iniabot ni Cesar ang kanyang sertipiko, hindi tumitingin sa mukha. Huling lumapit si Rico. Basta na lang niya inihagis ang papel sa isang kahoy na blocking upuan at tumalikod, dumura sa damo. Matagal na pinag-aralan ni Gomez ang mga sertipiko, gumagalaw ang kanyang mga labi. Sa papel ni Rico, natigilan siya. Tumaas ang kanyang mga kilay. Isinara ng pulis ang folder, lumapit kay Hiraya at marahas siyang hinawakan sa siko, dinala siya sa may beranda. Nawawala ka na ba sa sarili mo, babae? Galit na bulong ni Gomez. Yumuko sa kanya. Ibinaba niya ang kanyang boses, ngunit sa katahimikan ng bakuran, malinaw na naririnig ang kanyang mga salita. Nabasa mo ba kung sino ang pinatuloy mo sa iyong bahay? Iyang pilay na iyan. Tumango siya patungo kay Rico, isang residibista. Mayroon siyang 3 kaso, hindi na lumalabas sa kulungan. Kulang ng 2 daliri. Sasakalin ka niyan sa gabi para sa isang lata ng sardinas. At gigibain ang bahay mo. Paalisin mo sila habang buhay ka pa. Hinila ni Hiraya ang kanyang siko mula sa pagkakahawak ng pulis. Hindi siya bumulong. Humakbang siya paatras upang marinig ang kanyang boses sa buong bakuran. Ang mga papel mo, Gomez, ay hindi batas para sa akin. Malakas niyang sabi, nakatingin sa mga mata ng pulis. Ang mga papel ninyo ay hindi makapagsisibak ng kahoy para sa akin o makapag-aayos ng bakod ko. Hindi ako nagbabasa ng mga sertipiko. Hinuhusgahan ko ang tao sa kanilang mga kamay at ang kanilang mga kamay ay may kalyo. Inilipat niya ang kanyang tingin kay Rico. Nakatayo ito nang hindi gumagalaw, ngunit ang kanyang mga panga ay nagkikiskisan. Sinabi ko na sa kanilang aking mga patakaran. Patuloy ni Hiraya, bumabalik kay Gomez. Habang tapat silang nagtatrabaho, dito sila titira. Ngayon, umalis ka na, Gomez. Marami kaming trabaho. Namula si Gomez. Buong lakas niyang isinuksok pabalik ang mga sertipiko sa mga kamay ni Elias. Nagmura ng marumi sa pagitan ng ngipin at naglakad patungo sa tarangkahan. Tingnan mo, Hira, sabi niya habang nakatalikod. Kapag dumating ang gulo, huwag kang sisigaw. Nagbabala ako. Sumara ang tarangkahan. Isang katahimikan ang bumalot sa bakuran. Dahan-dahang lumingon si Rico at tumingin kay Hiraya. Sa buong 40 taon ng kanyang buhay, na ginugol sa mga ampunan, kulungan at mga kampo, walang sino man ang kailanman na nagtanggol sa kanya sa harap ng pulis. Sa kanyang mundo, ang mga tao ay laging unang nagtataksil upang iligtas ang kanilang sariling balat. Walang sinabi si Rico, kinuha lang niyang martilyo mula sa lupa at nagpunta sa kamalig. Ngunit sa kanyang mabigat at kuba na paglakad, may isang bagay na bahagyang nagbago. Pagkatapos ng 3 araw, naubusan ng asin si Hiraya. Nagsuot siya ng malinis na alampay, kinuhang isang bag na tela at naglakad sa baryo patungo sa tindahan. Agad nagsimula ang pag-iwas sa kanya. Ang mga kapitbahay na naglalaba malapit sa poso ay biglang tumahimik at tumalikod nang siya ay dumating. Si Damian, na nag-aayos ng kanyang kariton, ay demonstratibong dumura sa kanyang paanan nang siya'y dumaan. Hindi pinapatawad ng baryo ang mga taong lumalaban sa pangkalahatang takot. Itinulak ni Hiraya ang mabigat na pinto ng tindahan. Tumunog ang kampanilya sa pinto. Sa loob, mabango ang amoy ng sabong panlaba, bagoong at sariwang tabla. Sa may tindahan, 5 babae ang nagsisiksikan.
Maingay ang kanilang mga boses. Pinag-uusapan nila ang pagdating ng isang naglalakbay na tindahan sa katabing baryo. Sa sandaling tumapak si Hiraya sa loob, biglang huminto ang mga usapan na para bang may pumutol sa isang hindi nakikitang sinulid. Naghiwa-hiwalay ang mga babae, lumikha ng isang bakanting espasyo sa paligid niya. Ang kanilang mga tingin ay matatalim, mabibigat. Hindi nagbaba ng tingin si Hiraya, tahimik siyang lumapit sa dulo ng pila at tumayo, nakakrus sa mga braso sa kanyang tiyan. Sa likod ng tindahan ay nakatayo si Nena, isang mataba at mamula-mulang tindera na may kolorete sa labi. Tumingin siya kay Hiraya, suminghal, at ibinaling ang tingin sa babaeng nakatayo sa likuran. Anong kailangan mo, Aling Petra? Posporo? Malakas na tanong ni Nena, hindi pinapansin ng pila. Hindi umimik si Hiraya, naghintay siya. Pinagsilbihan ni Nena si Aling Petra, pagkatapos ay matagal at sinasadyang dahan-dahang binilang ang kanyang kinita, inililipat ang mga papel na supot na may candy. Sa wakas, nang hindi na niya mapatagal pa, ipinamaywang niya ang kanyang mga kamay at may hamon na tumingin kay Hiraya. Oh, anong tinitingin-tingin mo dyan? 1 kilong asin, Nena? Mahinahong sagot ni Hiraya. Kinukuha ang isang lukot na piso mula sa kanyang bulsa. Biglang kinuha ni Nena ang isang metal na panalok. Maingay na kumuha ng asin mula sa sako at inihagis ito sa timbangan. Umalog ang pointer. Walang ingat na pinulupot ng tindera ang isang supot mula sa kulay abong papel. Inihagis ito sa ibabaw ng counter kaya't kumalat ang bahagi ng asin sa kahoy. Inilagay ni Hiraya ang pera sa isang salamin na platito. Kinuha ni Nena ang pera, kumuha mula sa isang kahoy na kahon ng isang dakot na barya para sa sukli. Tinitigan niya si Hiraya ng diretso sa mata. Sa kanyang mga labi ay lumitaw ang isang masama at mapanlibak na ngiti. Sa halip na ilagay ang mga barya sa platito, binitiwan ni Nena ang mga ito sa gilid ng counter. Ang mga barya ay kumalansing sa counter at kumalat sa marumi at maputik na sahig. Pulutin mo, sabi ni Nena. Tagapagtanggol ng mga kriminal, kalaguyo ng mga bilanggo. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa tindahan. Ang mga babae na pahinto sa paghinga. Lahat ay naghihintay na magalit si Hiraya. Nasugurin niya si Nena sa kabaligtaran, takpan ng kanyang mukha ng mga kamay at tumakbo palabas na umiiyak. Ito ang gusto ng baryo, sirain siya. Pilitin siyang aminin ang kanyang pagkakamali. Si Hiraya ay nanatiling hindi gumagalaw. Namutla ang kanyang mukha, naging mas matulis, ngunit hindi nanginig ang kanyang mga labi. Dahan-dahan, habang nakatingin sa mga mata ni Nena, inilagay niya ang kanyang supot sa counter. Pagkatapos ay iniyuko ni Hiraya ang kanyang mga tuhod. Umupo siya ng patingkayad, pinapanatiling tuwid ang kanyang likod. Ang kanyang mga galaw ay mabagal, kalkulado. Inabot niya ang kanyang kamay at kinuha ang unang barya mula sa maruming sahig. Pinunasan niya ito ng kanyang mga daliri. Inilagay sa kanyang bulsa. Pagkatapos ay ang pangalawa, ang pangatlo. Ang katahimikan sa tindahan ay naging nakakasakal. Biglang hindi naging komportable ang mga babae sa mabagal at puno ng dignidad na prosesong ito. Ang dangal ni Hiraya, kung saan niya pinupulot ang mga sentimong iyon mula sa maruming sahig, ay naging mas nakakatakot kaysa sa anumang pagwawala. Hindi siya napahiya. Ipinakita niya na ang kanilang dumi ay hindi kumakapit sa kanya. Tumayo si Hiraya. Marahang tumunog ang kanyang mga kasukasuan. Kinuha niya mula sa counter ang supot ng asin. Inilagay ito sa kanyang bag. Tinitigan niya si Nena ng matagal at hindi kumukurap. Sa tingin na iyon, walang galit. Mayroon itong malamig, nagyayelong paghamak na kahit ang pisngi ng tindera ay hindi sinasadyang nanginig at umiwas siya ng tingin. Salamat, Nena. Mahina ngunit malinaw na sinabi ni Hiraya. Lumingon siya at naglakad patungo sa labasan. Tumunog ang kampanilya, sumara ang pinto sa likuran niya. Sa tindahan ay nanatili ang isang malalim at mabigat na katahimikan sa loob ng mahabang panahon. Ang tunay na bagay dumating sa baryo sa katapusan ng Nobyembre. Biglaan, walang mahabang paglipat mula sa putikan patungo sa malakas na ulan. Isang napakalakas na bagyo ang tumama na nagpapahinto sa lahat. Ang mga puno sa gubat sa likod ng bahay ay malakas na lumalagutok dahil sa bagsik ng hangin. Ang mga lalaki ay umalis ng maaga upang manguha ng mga kahoy na panluto sa malayong lugar. Nakipag-usap si Cesar sa tagapamahala ng gubat para sa mga tuyong kahoy kapalit ng tulong sa paglilinis ng mga natumbang puno. Naiwan si Hiraya na mag-isa sa bahay. Ang tubig sa bariles sa kusina ay naubos ng tuluyan sa magdamag. Isinuot ni Hiraya ang isang lumang makapal na jacket
Itinali ang isang malambot na alampay, kinuha ang mga kahoy na timba na may balagwit at nagpunta sa ilog. Ang putik sa ilalim ng kanyang bota ay dumudulas kaya't ang bawat hakbang ay maingat. Ang malakas na hangin ay sumasakit sa lalamunan sa bawat paghinga. Ang tabing ilog ay maputik at madulas. Kinuha ni Hiraya ang isang mabigat na tulos na iniwan ng isa sa mga kapitbahay at sinimulang itusok ito sa umaapaw na tubig para sukatin ang lalim. Hirap siyang makakuha ng malinaw na tubig. Sinubukan niya ulit, ibinuhos ang buong bigat ng kanyang katawan. Bigla, ang gilid ng pampang kung saan siya nakatayo ay lumambot at gumuho. Ang kanyang kanang paa ay biglang lumubog sa madilim at rumaragasang tubig. Napasigaw si Hiraya, agad na binitiwan ng tulos at bumagsak sa kanyang tagilid. Gumulong papalayo sa mapanganib na pampang. Ang tubig ay pumasok sa kanyang bota hanggang sa tuhod. Agad siyang hinila pababa ng bigat ng basang bota. At ang kanyang binti ay biglang nanigas dahil sa matinding lamig. Hirap siyang tumayo. Sumalok siya ng tubig gamit ang timba. Isinukbit ang balagwit sa kanyang balikat at naglakad pa uwi. Mahirap maglakad. Pagkatapos ng ilang hakbang, ang basang bota ay naging mabigat at matigas. Ang kanyang binti ay namanhid. Hindi na halos maigalaw. Nakarating si Hiraya sa tarangkahan. Kinaladkad ang kanyang binti. Hirap na humihinga. At nararamdaman ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang likod. Pagsapit ng gabi, nagsimula siyang manginig ng malakas at hindi mapigilan. Nang bumalik ang mga lalaki na may dalang mga karetang puno ng kahoy, hindi na makatayo si Hiraya mula sa kama upang magpainit ng hapunan. Ang kanyang mukha ay namula, ang kanyang mga labi ay tuyo at bitak-bitak. Ang kanyang paghinga ay naging maikli na may mabigat na paghuni sa bawat pagbuga. Ang kubo ay mabilis na napuno ng isang nag-aalalang panlalaking tensyon. Si Cesar, nang hindi nag-aalis ng kanyang makapal na damit, ay sumugod sa kalan, nagsimulang mabilis na maglagay ng mga kahoy upang paalisin ang nanunuot na lamig sa mga sulok. Nagpakulo ng tubig si Elias, naghanap sa mga aparador ng pinatuyong sampagwita at dahon ng bayabas. Pinainom niya si Hiraya gamit ang isang kutsara. Maingat na inaalalayan ang kanyang mga balikat, ngunit ang mainit na tsaa ay hindi nagdulot ng ginhawa. Ang lagnat ay lalo lamang tumaas. Pagsapit ng gabi, nagsimulang magdeliryo si Hiraya. Ang pulmonya, mabilis at walang awa, ay sumasakop sa kanyang katawan. Sa ikatlong araw, umabot sa sukdulan ng sakit. Iminulat ni Hiraya ang kanyang mga mata. Ang katotohanan ay dahan-dahang bumabalik pira-piraso. May mapait at tuyong lasa sa kanyang bibig. Ang bawat paghinga ay nagdudulot ng isang mapurol, nananakit na kirot sa kanyang dibdib. Inilingon niya ang kanyang ulo sa unan. Ang kubo ay nasa malalim na kadiliman. Matagal nang namatay ang apoy sa kalan. Sa siwang ng takip nito, isang mahina at namamatay na liwanag lamang mula sa mga pulang baga ang nakikita. Tahimik, ganap na tahimik. Walang umuugong na sahig. Walang kumakalansing na pinggan. Walang maririnig na mabigat na paghinga ng lalaki o ubo ni Rico na karaniwang mahimbing matulog na parang asong kalye. Sinubukan ni Hiraya na bumangon gamit ang kanyang mga siko, ngunit hindi sumunod ang kanyang mga braso. Naging parang bulak ang kanyang mga kalamnan. Elias! Sinubukan niyang tumawag, ngunit isang tuyong bulong lamang ang lumabas sa kanyang lalamunan. Cesar! Walang sumagot. Sa mahinang liwanag ng mga baga, nakita niya na bahagyang bukas ang pinto sa labasan. Isang malamig na hangin ang pumapasok sa bahay. Sa pako malapit sa pasukan, wala ang makapal na jacket ni Elias. Wala rin ang lumang damit ni Rico. Sa kanyang may sakit at namamaga na isipan, ang ideya ay sumiklab ng maliwanag at malinaw. Umalis na sila. Kinuha ang kanilang mga maleta. Kinuha ang natitirang kamote, tinapay, marahil pati na rin ang mga palakol at umalis sa gabi. Natakot sila at tumakas. Iniwan siyang mag-isa. Naintindihan nila na hindi na makakabangon ang kanilang tagapag-alaga. Tama ang baryo, tama si Gomez, tama si Damian. Muling bumuhos sa kanyang init ng lagnat na nagdulot ng mga luha. Dumaloy ito sa kanyang mga sentido, sinisip-sip ng unan. Ito ay mga luha hindi ng pisikal na sakit, kundi ng malalim at madilim na kawalan ng pag-asa. Ito na, naisip ni Hiraya. Masakit na nanikip ang kanyang dibdib, iniwanan. Mamamatay ako na parang aso sa tabi ng bakod. Isang uli lang walang nagmamahal. Buong buhay ako naglinis ng sahig ng iba, nag-alaga sa tahanan ng iba. Pinakain ko si Benji, ang aking kapatid, mula sa kutsara
habang ako'y nagugutom. At nasaan siya ngayon? Sa syudad, sa isang mainit na opisina, at ako'y narito. Mamamatay ako ngayon sa malamig na kubong ito, at walang sinumang mag-aabot sa akin ng isang basong tubig. Darating lang ang mga kapitbahay kapag nagsimula nang umalulong ang mga aso. Ang awa sa sarili, na ipinagbawal niya sa kanyang sarili sa buong buhay niya, ay bumaha ngayon sa kanya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, handang mahulog sa madilim na hukay kung saan wala nang pagbabalik. Wala na siyang lakas na kumapit pa sa buhay. Isang malakas na kalabog ang biglang yumanig sa kanyang pandinig na halos mapapitlag si Hiraya. Ang pintuan sa labasan ay biglang bumukas ng malakas, tumama ang hawakan sa dingding. Isang makapal na ulap ng malamig na hangin at ambon ang pumasok sa kubo. Isang tao ang mabigat na bumagsak sa kanyang mga tuhod sa mismong pasukan. Isang paos at hirap na ubo ang narinig. Hirap na iminulat ni Hiraya ang kanyang mga mata. Sa sahig, nakasandal ang mga kamay sa tabla. Nakatayo si Rico. Hindi siya mukhang tao, kundi isang gumagalaw na bunton ng putik. Ang kanyang kilay at pilik mata ay natatakpan ng makapal na yelo ng putik. Ang kanyang ilong at pisngi ay naging nakakatakot na maputi, nanigas sa lamig ng ulan. Humihinga siya ng malakas sa pamamagitan ng bukas na nibig, mabigat at paos. Kasunod niya, halos bumagsak sa loob ng kubo ang matandang doktor ng baryo na may kupas na medikal na bag. Ang matanda ay halos hindi makatayo. Ang kanyang kapote ay basang-basa at agad na lumitaw mula sa labasan si Cesar. Hawak niya ang isang malaking kimpal ng sinibak na kahoy hanggang sa kanyang baba. Hindi siya tumakas. Nagpuputol siya ng kahoy sa bakuran upang hindi lumamig ang kalan. Lumabas si Elias mula sa silid. Hawak niya ang isang lamparang ligaas at isang malinis na tuwalya. Hindi siya umalis, nagbabantay siya sa katabing silid. Tiningnan sila ni Hiraya at sa kanyang malabong isipan ay nagsimulang luminaw ang lahat. Walang sino man ang nag-iwan sa kanya. Huling pumasok sa kubo ang pulis na si Gomez. Nakasuot siya ng makapal na kapote. Ang kanyang mukha ay namumula sa lamig. Huminto si Gomez sa may pintuan, nakatingin kay Rico na sinusubukan tumayo ngunit hindi sumusunod ang kanyang mga kalamnan. Inalis ng pulis ang kanyang sombrero, pinunasan ng pawis sa noo at tumingin kay Elias. 15 kilometro siyang naglakad sa gitna ng bagyo. Mahina ang boses ni Gomez na may halong pagkamangha. Tumango siya patungo kay Rico, lubog sa putik hanggang baywang papunta sa bayan. Sa gabi, sa ganitong bagyo, nakita ko siya malapit sa munisipyo. Dala-dala niya sa likod ang doktor sa mga baha, kung paanong hindi siya napahamak sa daan. Ang doktor, nang hindi nagsasayang ng oras sa pakikipag-usap, ay hinubad ang kanyang basang kapote, lumapit sa hugasan, at nagsimulang kuskusin ng husto ang kanyang mga kamay. Pinapainit ang mga ito. Lumapit si Elias sa pulis. Ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado, ngunit sa kanyang mga mata ay may matigas na determinasyon. Hindi lang siya nakarating sa bayan, Gomez. Mahina, ngunit sapat na malakas para marinig ng lahat, sabi ni Elias. Sa botika, walang penicillin, para lamang sa mga may espesyal na reseta. Ibinigay ni Rico sa parmasyutiko ang kanyang pilak na krus. Kumunot ang noo ni Gomez. Anong krus? Regalo ng kanyang ina, sagot ni Elias. Ang nag-iisang bagay na mayroon siya, ang bagay na dinala niya mula sa pagkabata sa mga ampunan at 3 kampo. Hindi niya ito ipinatalo sa sugal o ipinagpalit sa tinapay sa panahon ng gutom. Ngunit ibinigay niya ito para sa gamot para sa kanya nang walang pag-aalinlangan. Sa wakas ay nakaupo si Rico sa isang bangko malapit sa pinto. Hindi siya tumingin kay Hiraya, tinatanggal niya ang kanyang mga basang bota. Itinatago ang kanyang namumutlang mukha, ang kriminal na residibista na hindi kailanman nagtiwala sa sino man sa buhay niya, ay ibinigay ang kanyang pinakamahalagang pag-aari para sa isang babae na naniwala lamang sa kanyang salita. Lumapit ang doktor sa kama, tumunog ang mga kandado ng kanyang bag, umalingasaw ang amoy ng alkohol at gamot, pumasok ang karayom sa kalamnan, nakahiga si Hiraya nang hindi gumagalaw, hindi pa nagsisimulang gumana ang gamot. Ngunit ang bigat sa kanyang dibdib na nagpahirap sa kanya sa lahat ng mga araw na ito ay sa wakas ay nawala. Inilagay ni Cesar ang mga kahoy malapit sa kalan. Pinunasan ang kanyang mga kamay sa pantalon at lumapit sa kama. Hindi siya nag-abala. Ang dating veterano ay mabigat na umupo sa isang bangkito sa tabi ni Hiraya. Iniabot niya ang kanyang kamay at inilagay ang kanyang malapad, magaspang at puno ng kalyo na palad sa kanyang mainit na noo.
Sa haplos na iyon, walang lambing, ngunit mayroon itong hindi makataong kapanatagan na nagpabuga ng hininga kay Hiraya. Nailigtas ka namin, Hiraya, sabi ni Cesar sa kanyang karaniwang kalmadong boses. Huwag kang matakot, hindi ka na namin pababayaan ngayon. Magpapatuloy tayo sa buhay. Dahan-dahang inilingon ni Hiraya ang kanyang ulo sa dingding na troso. Nanginig ang kanyang mga labi. Mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata at sa kanyang mga pisngi, diretso sa kupas na punda ng unan, dumaloy ang mainit at mabilis na mga luha, ngunit ito ay ibang mga luha na. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 20 mabibigat at malungkot na taon, na ginugol sa isang malungkot na pagtatanggol laban sa buong mundo, umiyak siya dahil sa ganap at hindi kapani-paniwalang kaligayahan. Hindi na siya isang ulila. Ang tarangkahan ay binuksan nang may ganitong lakas na ang kinakalawang ng mga bisagra ay umugong ng mahaba at nakakaawa. Pumasok si Damian sa bakuran. Mabigat na ibinabaon ang kanyang mga bota sa malambot na putik ng Abril. Ang mukha ng kapitbahay ay namula sa hindi pantay na mga batik. Ang kanyang baba ay bahagyang nanginginig sa galit. Nasaan ang aking manok? Sigaw niya, hindi pa nakakarating sa beranda. Si Rico, na nakaupo sa isang tuod na may hawak na pangkaskas, ay dahan-dahang nag-angat ng ulo. Inalis niya mga pinagkaskasang kahoy mula sa kanyang mga naputulang daliri, ngunit hindi gumalaw mula sa kanyang kinauupuan. Isang tandang, 2 inahin ang nawawala. Patuloy na sigaw ni Damian. Itinuturo ang kanyang daliri patungo kay Rico. Ang pilay na iyan ang kumuha kagabi. Sumpaing kriminal, magnanakaw. Tawagin mo ang pulis, Hira. Ilalabas ko kayong lahat sa katotohanan ngayon. Biglang bumukas ang pinto ng kubo. Lumabas si Hiraya sa beranda, pinupunasan ang kanyang basang mga kamay sa isang telang tapis. Bumaba siya sa mga baitang, tumayo sa pagitan ni Rico at ng galit na kapitbahay. Huwag kang sumigaw sa aking bakuran. Mababa ang boses ni Hiraya. Matigas, walang bahid ng takot. Nahuli mo ba siya sa akto para tawaging magnanakaw ang isang tao? At sino pa ba ang huhulihin dito? Naglalaway na sabi ni Damian. Alam ng buong baryo kung sino ang nakatira sa iyo. Isang kriminal lang ang magnanasa sa ari-arian ng iba. Umuwi ka na, Damian. Humakbang si Hiraya, pinilit ang kapitbahay na umatras. Hanapin mo ng maigi. Bukas, makikita mo ang iyong manok sa ilalim ng iyong kamalig o sa isang hukay. At hihingi ako sa iyo ng paumanhin. Umalis ka na, sabi ko. Maruming nagmura si Damian, kumaway, at mabilis na umalis. Malakas na isinarado ang tarangkahan, nananatiling nakaupo si Rico sa tuod. Tinitigan niya ang pangkaskas sa kanyang mga kamay. Ang kanyang mukha ay walang ipinapahayag. Tanging ang mga panga niya ang gumagalaw sa ilalim ng kanyang balat. Pagkaraan ng 3 araw, ikinalat ni Aling Sio ng balita sa buong baryo. Natagpuan ang mga manok ni Damian, nahulog sa isang lumang hukay para sa pagkain ng hayop sa likod ng kulungan ng baka. Hindi sila makalabas, doon sila nanatili. Kinuha sila ni Damian na buhay, ngunit hindi siya pumunta sa bakuran ni Hiraya para humingi ng paumanhin. Nagkunwari siyang walang nangyari. Nang gabing iyon, lumabas si Hiraya sa bakuran. Naghahasa si Rico ng karit, naghahanda para sa tag-araw na pag-aani ng damo. Ang tunog ng hasaan sa metal ay ritmiko, paulit-ulit. Hindi dumating si Damian. Maikling sabi ni Hiraya, huminto sa tabi niya. Huminto sa paghahasa si Rico. Idinaan ang kanyang hinlalaki sa talim. Tinitingnan ang talas, ngumisi ng pilit hindi masaya. Sanay na ako, Hira. Hindi na ako umasa ng iba pa. Tiningnan niya ito mula sa ibaba. Ang kanyang tingin ay mabigat at mula sa ilalim ng kilay. May tatak na sa amin. Kahit anong gawin namin, kahit iligtas namin ang iba sa kapahamakan, magnanakaw pa rin kami sa tingin nila. Muli niyang kinuha ang hasaan. Kumaskas ang metal, sinasapawan ng mga susunod na salita. Tumayo pa si Hiraya ng 1 minuto at tahimik na pumasok sa bahay. Ang tunay na init ay dumating noong Mayo. Ang lupa ay natuyo, natakpan ng makapal na berdeng damo, namulaklak ang mga puno. Isang ingay ng motor ang pumunit sa karaniwang katahimikan ng baryo bago magtanghali. Sa tabi ng tagilid na bakod ni Hiraya, nagaangat ng alikabok, isang makintab at bagong hugasan na kotseng kulay beige ang huminto. Sa lugar nila, bihira lang makakita ng ganitong sasakyan, maliban na lang kung may darating na opisyal mula sa bayan, sa bakuran. Abala ang lahat sa trabaho. Inaayos ni Elias ang mga lumang gamit sa pagsasaka. Nag-iigib ng tubig si Cesar mula sa balon. Nagkukumpuni si Rico ng beranda.
Lahat silang tatlo ay huminto, nakatingin sa hindi pa nakikitang karangyaan. Tumunog ang pihitan ng pinto. Lumabas ng kotse si Benji. Nakasuot siya ng kulay abo na Amerikana na may manipis na guhit, puting kamiseta at kurbata. Inikot niya ang sasakyan at magalang na binuksan ang pinto para sa pasahero. Kasunod na lumabas si Tessa. Ang asawa ni Benji mula sa lungsod ay nakasuot ng isang damit na may modernong disenyo ng bulaklak. Sa kanyang mga paa ay may sapatos na may takong. Naiinis siyang tumingin sa malalalim na mga uka sa daan. Lumaktaw sa isang tuyong putik at kumunot ang kanyang ilong nang maamoy ang alingasaw ng dumi ng hayop at pinagkatam na kahoy. Itinulak ni Benji ang tarangkahan. Dumaan siya sa mga nagtatrabahong lalaki ni hindi man lang tumango na para bang hindi sila mga tao kundi mga estruktura lamang sa bakuran. Si Tessa ay sumunod. Hawak-hawak ang laylayan ng kanyang damit. Sinalubong sila ni Hiraya sa kusina. Nagmamasa siya ng tinapay. Nang makita ang kapatid, pinunasan niya ang kanyang mga kamay ng tuwalya, humakbang pasulong, ngunit hindi iniabot ni Benji ang kanyang mga kamay para sa yakap. Nakatayo siya sa gitna ng masikip na kusina. Halos abot ang mababang kisame at lumingon-lingon na may tagong inis. Lumapit si Tessa sa isang malinis na kahoy na bangko. Kinuha niya mula sa kanyang maliit na pitaka ang isang panyong may burda at may pagkasuklam na pinunasan ng upuan bago umupo dito. Tinitigan ni Hiraya ang puting panyo at sa loob niya ay dahan-dahang tumataas ang isang mabigat at malamig na damdamin. "Kamusta, Benji?" Mahinahong sabi niya. "Gusto niyo ba ng tsaa?" "Wala kaming panahon para sa tsaa, Hira." Ibinagsak ni Benji ang kanyang magarang leather na portfolio sa mesa. "Nawawala ka na ba sa sarili mo sa iyong katandaan?" Dahan-dahang ibinaba ni Hiraya ang kanyang mga kamay. "Tungkol saan?" "Tungkol dyan mismo." Itinaas ni Benji ang kanyang boses. Nagsimulang mamula ang kanyang mukha sa galit. "Sumulat sa akin sa lungsod ang mga tao mula sa barangay hall. Ginawa mo raw itong pugad ng mga kriminal. May 3 bilanggo kang pinatitira sa iyong bakuran. Ipinapahiya mo ako sa buong distrito." Hindi nasisiyahan si Tessa, ngumuso at nagpaypay sa sarili na parang kinakapos ng hangin. "Tama si Benji, Hiraya," sabi niya, nanginginig habang nag-uunat ng mga salita. "Malaking tao ang tatay ko sa partido. Kung malalaman sa itaas ng kapatid ng kanyang asawa ay nakikisama sa mga kriminal, matatanggal si Benji sa trabaho. Hindi namin kailangan ng ganyang reputasyon." Naglakad-lakad si Benji sa masikip na kusina. "Kailangang ibenta ang bahay," sabi niya. Hindi tumitingin sa kapatid. "Tama na. Ililipat ka namin sa lungsod. Hahanapan ka namin ng isang silid sa isang komunal na apartment sa labas ng lungsod. Mamumuhay ka ng parang tao. At ang mga kriminal na iyan, palayasin mo sila ngayon din para mawala na sila dito." Nakikinig si Hiraya sa kanyang kapatid at sa kanyang mga mata ay lumitaw ang imahe ng tag-ulan. Ang madilim, patay na kubo, ang nagyayelong lamig na gumagapang sa ilalim ng kumot, ang sipol ng hangin sa tsimenya, at ang ganap na katiyakan na mamamatay siya bago mag-umaga. Naalala niya ang namumutlang mukha ni Rico na pumasok sa pinto kasama ang doktor. Naalala niya ang pilak na krus na ibinigay para sa gamot. Naalala niya magaspang at mabigat na palad ni Cesar sa kanyang noo. Sa buong nakakatakot na tag-ulan na iyon, ang kapatid na kanyang pinalaki na binigyan niya ng huling piraso ng asukal at tinapay ay hindi man lang nagpadala kahit isang postcard. Huminto si Benji. Binuksan niya ang mga kandado ng kanyang portfolio. Heto, inilabas niya ang isang nakatuping piraso ng tela at walang ingat na inihagis ito sa mesa. Ang tela ay bumukas. Ito ay isang luma, kupas na lana na alampay na may iilang sirasirang palawit sa mga gilid. Labhan, kupas ang kulay, may maliit na mantsa. Nag-ayos si Tessa ng mga lumang gamit sa bahay. Itatapon na sana pero naisip kong dalhin sa'yo. Suotin mo para hindi ka mukhang pulubi, nakakahiya sa mga kapitbahay. Isang makapal at nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kusina. Amoy banilya mula sa masa, murang pabango mula kay Tessa, at alikabok mula sa lumang alampay. Tumingin si Hiraya sa basahan na inihagis sa kanyang malinis na mesa. Pagkatapos ay inilipat niya ang kanyang tingin kay Benji. Ang kanyang mukha ay tumigas. Ang mga kunot sa paligid ng kanyang labi ay naging mas malinaw. Ang kanyang mga mata ay naging parang dalawang madilim at hindi matatag na balon. Hindi siya sumigaw. Ang kanyang boses ay malamig at walang pakialam. At sa katahimikang ito
Mayroong ganitong lakas na hindi sinasadyang umatras si Benji. Nakasulat sa akin ng bahay, sabi ni Hiraya. Hindi ko ito ibebenta. Hindi mo naiintindihan, nagsimulang sabihin ni Benji. Manahimik ka, bigla niyang putol, kaya't napapitlag si Tessa sa kanyang upuan. At ang pamilya Benji ay hindi ang mga kadugo mo, ang dugo ay tubig lamang. Wala itong halaga kung walang kaluluwa ang isang tao. Ang pamilya ay ang mga taong tumakbo sa gitna ng bagyo para sa doktor. Ibinigay ang nag-iisang yaman niya para hindi ako mamatay sa malamig na kubong ito. Habang ikaw ay nag-iipon ng mga lumamong damit para magpasikat sa iyong biyanan, lumapit si Hiraya sa mesa. Dahan-dahan, may pagkasuklam. Kinuha niya gamit ang 2 daliri ang lumang alampay at biglang itinapon ito sa maruming sahig sa ilalim mismo ng mga sapatos ni Tessa. Kunin mo ang basahan mo, sabi ni Hiraya. Nakatingin ng diretso sa mga nag-aalangan ng mata ng kanyang kapatid. At umalis ka na. Wala na akong kapatid, mariin niyang sabi. Namula ang mukha ni Benji. Binuksan niya ang kanyang bibig para sumagot, ngunit sinalubong niyang isang napakatigas at mabigat na tingin mula sa kanyang kapatid, kaya't ang mga salita ay natigil sa kanyang lalamunan. Buong lakas niyang isinara ang walang lamang portfolio, hinawakan ng kanyang asawa sa siko at hinila ito patungo sa labasan. Magsisisi ka, galit niyang sabi mula sa pintuan. Mabubulok ka rito kasama ang mga kriminal mo. Hindi na ako babalik dito. Hindi sumagot si Hiraya. Nakatayo siya sa gitna ng kusina at pinakikinggan ang pagsara ng pinto. Ang pag-andar ng starter ng kotse, ang pagaspas ng mga gulong sa tuyong lupa na naglalayo kay Benji magpakailanman. Dahan-dahang bumalik ang katahimikan sa bahay. Umupo si Hiraya sa isang bangko. Bumagsak ang kanyang mga balikat, yumuko ang kanyang likod. Naging blanko at mapait ang kanyang pakiramdam. Bumukas ang pinto mula sa labasan ng walang ingay. Sa pintuan ay nakatayo si Cesar. Hindi siya nagtanong kung ano ang nangyari. Hindi siya nakialam sa usapan. Lumapit lang siya sa mesa, naglagay sa harap ni Hiraya ng isang malaking tasa na may matapang, nag-iinit na tsaa at tahimik ding lumabas. Maingat na isinara ang pinto sa likuran niya. Niyakap ni Hiraya ang tasa gamit ang 2 kamay. Ang init mula sa pinainit na metal ay dahan-dahang nagsimulang kumalat sa kanyang nanlalamig na mga daliri. Ang Nobyembre ay dumating sa baryo na may malalim at mahahabang hangin. Nag-iingay ito sa tsimenya, kumakaskas sa mga hubad na sanga ng mga puno ng mangga sa bubong at nagtutulak sa mga tao sa loob ng kanilang mga bahay. Isang gabi, 4 na tao ang nakaupo sa kusina, bahagyang bukas ang takip ng kalan. Ang init mula sa mga baga ng kahoy ay dahan-dahang nagiilaw sa kanilang mga muka. Nagiiwan ng mga pulang kislap sa kahoy na mesa. Si Elias, suot ang kanyang salamin na may basag, ay maingat na tinatahi ang isang butas na bota. Si Rico ay nakaupo sa sahig, inuukit ang isang kutsara mula sa isang piraso ng kahoy gamit ang isang maikling kutsilyo. Naghihimay si Hiraya ng sitaw para sa sabaw bukas. Walang ginagawa si Cesar. Nakaupo siya malapit sa kalan, magkakaugnay ang kanyang mahahabang daliri at nakatingin sa mga baga. Sa mga nakaraang linggo, lalo siyang naging tahimik, na parang pumasok siya sa isang malalim na lugar sa kanyang sarili kung saan wala nang daan pabalik. Bigla siyang nagsalita. Ang kanyang boses ay mahina, patag, walang anumang intonasyon. Ganoon magsalita ang mga taong libu-libong beses nang inulit-ulit ang parehong mga salita sa kanilang isipan hanggang sa mawalan sila ng anumang kahulugan at maging mga tuyong katotohanan. Nangyari ito noong 43, sabi ni Cesar. Hindi inaalis ang tingin sa apoy. Huminto sa paghila ng sinulid si Elias. Ibinaling ni Rico ang kutsilyo. Natigilan si Hiraya na may hawak na isang dakot ng sitaw. Walang pumutol sa kanya. Nakatayo kami malapit sa Leyte. Bihira ang sulat noon, pabugso-bugso. Nakatanggap ako ng sulat mula sa isang kapitbahay. Nakasulat ng magulo sa isang punit ng pahayagan. Ang aking lina ay pumunta sa ilog para kumuha ng tubig. Gumuho ang pampang. Nailigtas siya ng mga kapitbahay, ngunit basang-basa siya. Malakas ang ulan at hangin, nilagnat siya at namatay sa loob ng 3 araw. Pinaghiwalay ni Cesar ang kanyang mga daliri, kinuskos ang kanyang mga tuyong palad sa isa't isa na parang sinusubukang magpainit. Naiwan ang aking anak na babae, si Lara. 9 na taong gulang pa lang siya noon. Sumulat ang kapitbahay na mag-isa lang ang bata sa isang walang lamang kubo. Naubos na ang kahoy na panggatong.
Ang mga kapitbahay mismo ay walang maipakain. Lahat sila ay may pito sa bawat pamilya. Mamamatay sa gutom o lamig ang anak mo, isinulat niya. Bago matapos ang linggo, kunin mo na siya. Tumahimik siya. Sa chimenea ay maririnig ang mahabang alulong ng hangin. Pumunta ako sa commander ng batalyon, patuloy ni Cesar sa parehong walang buhay na boses. Inilagay ko ang sulat sa mesa. Sabi ko, bigyan ninyo ako ng 3 araw. Makakarating ako sa bahay. Dadalhin ko ang aking anak sa aking kapatid na babae sa kabilang bayan para hindi siya mamatay sa gutom sa isang malamig na kubo at babalik ako. Hindi ako tumatakas, Major. Namamatay ang aking anak. Itinaas ni Cesar ang kanyang mga mata. Sa kanila ay nakikita ang apoy. At sinabi niya sa akin, hindi pwede, Sarhento. Kapag iniwan mo ang iyong posisyon, ituturing kang isang deserter. Lahat tayo ay nagdurusa. Bumalik ka sa iyong trinsera. Bumalik ako sa trinsera. Umupo sa isang kahon ng mga bala. Ipinikit ko ang aking mga mata at sa harap ko ay si Lara. Nakaupo sa sahig, nakatingin sa malamig na kalan at ang kanyang mga kamay ay kulay asul. Hirap na lumunok si Hiraya. Ang sitaw mula sa kanyang kamay ay tahimik na nahulog pabalik sa mangkok. Sa gabi, iniwan ko ang aking rifle at umalis. Simpleng sabi ni Cesar. Naglakbay ako sa iba't ibang paraan, sa mga tren, naglakad sa mga riles, nakarating ako sa tamang oras. Ang hangin sa loob ng kubo ay nagiging singaw. Si Lara ay nakahiga sa isang sulok sa ilalim ng isang lumang kumot. Hindi na siya umiiyak, nakatingin lang. Binalot ko siya sa isang kumot, binuhat at dinala. 30 kilometro kong dinala hanggang sa kapatid ko. Iniwan ko siya doon. Tiniyak kong mainit sa bahay na binigyan siya ng tiyahin niya ng sopas. Niyakap ako ni Lara. Nagtanong, Tatay, dito ka na ba magpakailanman? At sinabi ko sa kanya, babalik ako anak, maghintay ka lang. At bumalik ako sa harap ng laban. Ibinaba ni Cesar ang kanyang ulo, itinatago ang kanyang mukha sa kanyang mga palad, na natiling hindi gumagalaw ang kanyang mga balikat. Hindi siya umiyak, wala nang natirang luha sa kanya. Matagal na silang natuyo sa mga kampo. Sa unit, agad akong dinakip, korte marsyal. 10 taon sa mahigpit na rehimen. Ibinigay ang pinakamataas na parusa upang hindi tularan ng iba. Mula sa harap ng laban, diretso sa bilangguan. Inalis niya ang kanyang mga kamay sa muka at tumingin kay Hiraya. Pinagtaksilan ko siya, Hira. Ako ay isang kaaway ng bayan. Lumaki si Lara sa kahirapan na may tatak ng anak ng isang deserter. Dapat ay 21 na siya ngayon. Para saan pa ako sa kanya ngayon? Isang matandang bilanggo. Sisirain ko lang kanyang buhay sa aking sertipiko ng paglaya. Mas mabuti pang isipin niya na nawawala ako. Mas malinis ang kanyang buhay sa ganoong paraan. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa kusina. Inalis ni Elias ang kanyang salamin at kinuskos ang kanyang ilong. Nakatingin si Rico sa sahig. Walang saysay ang pag-alo. Ang awa para sa mga taong tulad nila ay mas masahol pa sa isang insulto. Tumayo si Hiraya mula sa mesa. Hindi siya lumapit kay Cesar, hindi siya humaplos sa kanyang balikat. Lumapit siya sa aparador. Binuksan ang itaas na kahon, kumuha ng isang malinis na piraso ng papel, isang panulat at isang bote ng tinta. Bumalik at inilagay ang lahat ng ito sa mesa sa harap ni Cesar. Tiningnan ni Cesar ang papel na may halong takot. Huwag kang magdesisyon para sa kanya. Mahigpit ang boses ni Hiraya, walang bahid ng awa, ngunit sa higpit na ito ay may malaking suporta. Bigyan mo siya ng pagpipilian. Sumulat ka. Isulat mo ang lahat kung paano nangyari. Tungkol sa kung paano mo siya dinala. Tungkol sa kung paano ka nagtrabaho sa gubat ng 10 taon. Nabuhay ka. Umiling si Cesar. Hindi siya sasagot o palalayasin niya ako. Kung gayon, ganoon na nga. Matigas na sabi ni Hiraya. Kung palalayasin ka niya, tanggapin mo at magpatuloy sa buhay. Alam na sinubukan mo. At kung hindi ka susulat, kakainin mo ang iyong sarili hanggang sa kamatayan at iiwan mo siya sa kawalan ng kaalaman. Hindi iyan pag-aalala, Cesar. Iyan ay kaduwagan. Kunin mo ang panulat, sumulat ka. Tiningnan ni Cesar si Hiraya sa loob ng ilang mahabang segundo. Pagkatapos, dahan-dahan, na parang ang kanyang kamay ay may bigat na 1 tonelada, inabot niya ang mesa, kinuha ang panulat, isinawsaw sa tinta. Kumaskas ang panulat sa papel sa nakakabinging katahimikan ng kubo. Kinabukasan, nanigas ang lupa sa lamig. Natakpan ito ng isang matigas at puting hamog.
Nagtatrabaho si Rico sa gilid ng gubat, mga 200 metro mula sa bahay ni Hiraya. Naghahanda siya ng reserbang kahoy para sa tag-ulan. Ang mabigat na palakol ay lumilipad sa hangin at may pantay at tuyong tunog na binibiyak ang mga nanigas na troso. Nagtatrabaho si Rico nang walang makapal na damit. Mula sa kanyang malapad na likod sa kupas na damit, umuusok ang singaw. Narinig niya ang kaluskos ng isang sanga sa likuran niya bago pa man makalapit ang estranghero. Ang ugali sa kampo na kontrolin ng espasyo sa paligid niya ay hindi nawala. Hindi agad lumingon si Rico. Dahan-dahan niyang ibinuong palakol. Inilagay ang isang piraso ng kahoy ng patayo at saka lamang lumingon. Mula sa likod ng mga puno ay lumabas ang isang lalaki, payat, maliksi, nakasuot ng maikling Amerikana ng lungsod at isang sombrero na nakatakip hanggang sa kanyang kilay. Ang kanyang mukha ay kulay abo, matulis at ang kanyang mga mata ay gumagalaw. Hindi humihinto sa isang lugar ng higit sa isang segundo. "Kamusta kapatid?" Ang boses ng estranghero ay paos na may katangiang tangi ng isang magnanakaw. Sumandal si Rico sa mahabang hawakan ng palakol. Nanigas ang mga kalamnan sa kanyang mga braso. Nakatayo sa harap niya si Sal, isang matandang kasabwat sa paglipat sa isang malayong kulungan. Isang taong hindi mo mapagkakatiwalaan kahit sa isang posporo. "Sayo rin," mahinahong sagot ni Rico. "Anong hangin ang nagdala sayo dito?" Lumapit si Sal, palingalinga. Kumuha ng sigarilyo mula sa bulsa. Sinindihan ito. Itinatago ang apoy sa kanyang mga palad. "Nabalitaan ko lang na dito ka na nanirahan. Nakahanap ka raw ng babae. Nakahanap ka ng mainit na lugar. Maganda bang buhay mo, Rico?" "Tahimik ang buhay ko. Tahimik hanggang sa dumating ka." Tiningnan siya ni Rico mula sa itaas. Ang kanyang tingin ay mabigat at hindi kumukurap. "Anong kailangan mo?" Dinura ni Sal ang tabako sa lupa. Ngumiti, ipinakita ang kanyang dilaw na ngipin. "Mayroon akong sigurado. Sa bayan, may bodega ng kooperatiba. Isang matandang bingi lang ang bantay. Para lang may masabi. Kamakailan lang, dinala doon ang sahod para sa mga magtotroso. Nasa kahadiyero, bukas ang pamimigay. Sa gabi, kukunin natin ang pera. Tatalian ang matanda at pupunta tayo sa timog, sa Cebu. Doon tayo magpapalipas ng tag-ulan, parang mga hari. Kailangan ko ng isang taong mapagkakatiwalaan para buksan ng kahadiyero ang iyong mga kamay." Hindi kumilos si Rico. Tumingin siya sa tumagilid na bubong ng kubo ni Hiraya, kung saan umaangat ang isang tuwid na haligi ng usok mula sa tsimeniya. "Tumigil na ako, Sal. Humanap ka ng iba. Umalis ka na." Tumigil sa pagngiti si Sal. Ang kanyang mga mata ay nanliit, naging dalawang matulis na siwang. Humakbang siya pasulong, nilalabag ang distansya. Tumigil na raw siya. Bumulong si Sal, itinuturo ang daliri sa dibdib ni Rico. "Huwag kang magpanggap. Ang isang magnanakaw ay hindi tumitigil. Nagpapahinga lang. Hindi ka sasama sa akin? Sa gabi, bibisitahin ko ang babae mo." Dahan-dahang hinawakan ni Rico ang hawakan ng palakol ng mas komportable. "Isasabi ko sa buong baryo ang iyong mga kasalanan sa kulungan." Ang boses ni Sal ay naging isang masamang at nagbabantang bulong. "Isasabi ko sa kanila kung anong mga kahindik-hindik na bagay ang ginawa mo noong ika-38. Itong banal na ulila na ito mismo ang susugod sa iyo ng itak at isusuko ka sa pulis kapag nalaman niya kung sino ang pinatuloy niya sa bahay niya. Sasama ka sa akin, Rico. Wala kang pagpipilian." Ngumisi si Sal, tiwala sa kanyang lakas. Palaging gumagana ang blackmail. Palaging may mawawala sa mga tao. Tiningnan siya ni Rico. Sa kanya ay wala ni takot o galit. Sa kanya ay lumitaw ang isang patay at nagyayelong katahimikan na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Hindi niya sinuntok si Sal. Hindi siya nagmura. Dahan-dahan, halos tamad, itinaas ni Rico ang mabigat na palakol sa ibabaw ng kanyang ulo at bigla, ng buong lakas, ibinagsak ito. Isang matalas at tuyong pagkalagot ang sumira sa malamig na katahimikan ng gubat. Ang makapal na troso ng nara na nakatayo sa tabi ng paa ni Sal ay nahati sa dalawa. Isa sa mga piraso ay tumama ng malakas sa binti ni Sal. Ang talim ng palakol ay malalim na bumaon sa nanigas na lupa. Eksaktong 1 milimetro mula sa dulo ng sapatos ni Sal, umatras si Sal, halos matumba sa lupa. Ang kanyang mukha ay biglang naging abo. Nahulog ang sigarilyo mula sa kanyang nanginginig na mga labi. Dahan-dahang tumayo si Rico. Iniwan niya ang palakol na nakatusok sa lupa. Lumapit kay Sal.
Amoy pawis at panganib si Rico. Nakahanap ako ng tahanan. Mahina at paos ang boses ni Rico. Halos hindi niya binubuksan ang kanyang bibig. At kalimutan mo na ang daan dito. Kalimutan mo ang pangalan ko. Kalimutan mo ang baryong ito. Kapag nagpakita ka ulit, ibabaon kita sa gubat na ito. At walang aso ang makakahanap sa'yo. Maglaho ka. Walang sinabi si Sal. Lumunok siya. Tumango ng may bigla at kaawa-awang galaw. Biglang lumingon at tumakbo papalayo. Natitisod sa mga ugat at lumulubog sa putik. Hindi man lang siya lumingon. Tumayo si Rico. Tinitingnan siya habang papalayo hanggang sa mawala ang kanyang figura sa likod ng mga puno. Pagkatapos, hinugot niya ang palakol mula sa lupa. Naglagay ng isang bagong troso sa tuod at nagpatuloy sa pagsisibak ng kahoy para sa bahay na ipinangako niyang poprotektahan. Mainit ang Hulyo. Ang mainit na hangin ay nagdadala ng alikabok sa kalye ng baryo. Tinutuyo ang damo hanggang sa ugat. Ang sulat ay dinala ni Aling Sion. Hindi siya pumasok sa bakuran. Yumuko lamang sa bakod at tahimik na isinuksok ang nakatuping tatsulok sa postbox na ginawa ni Rico mula sa plywood. Nakatayo si Cesar sa gitna ng bakuran at nakatingin sa puting kapirasong papel na ito. Hindi siya gumagalaw. Ang kanyang mga kamay, sanay sa pagbubuhat ng mabibigat na troso, ay nakabitin sa gilid ng kanyang katawan. Itinabi ni Elias ang kanyang pangkaskas, lumapit sa kahon, kinuha ang sulat at binuksan ito. Mabilis niyang binasa ang mga hindi pantay na linya na isinulat ng mabilis at may bilugang sulat kamay. Mula kay Lara, mahinang sabi ni Elias. Lumunok si Cesar, umalog ang kanyang Adam's apple sa kanyang payat na leeg. Basahin mo. Inayos ni Elias ang kanyang salamin. Tatay, buhay ka? Darating ako sa 15 at iyon lang. Walang pabalik na address, walang mahabang tanong. Dahan-dahang umupo si Cesar sa isang kahoy na tuod. Niyakap niya ang kanyang ulo gamit ang kanyang mga kamay at nanatili doon hanggang gabi, hindi na nagsalita pa. Ang 15 araw ay dumating pagkatapos ng 4 na araw. Mula pa sa madaling araw, hindi mapakali si Cesar. Sinimulan niyang magsibak ng kahoy, ngunit ang palakol ay paulit-ulit na lumilihis, nagiiwan ng mga baluktot na marka sa mga troso. Itinapon niya ang palakol, pumunta sa balon, uminom ng malamig na tubig diretso mula sa timba at bumalik. Bawat minuto, itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa daan na patungo mula sa terminal ng bus sa kabilang baryo. Lumipas na ang tanghali nang mula sa liko ng daan, nagaangat ng maputing alikabok. Isang figura ng babae ang lumitaw. Mabilis maglakad ang babae, nakasuot siya ng simpleng puting damit. Sa kanyang mga kamay ay may hawak siyang maliit na bag na pangbiyahe. Ang kanyang kulay kayumangging buhok ay kumakawala mula sa ilalim ng kanyang bandana. Natigilan si Cesar. Makikilala niya ito sa libo-libo. Sa kabila ng mahabang taon ng pagkakahiwalay. Iyon ang parehong lakad, ang parehong matigas na pagyuko ng ulo, tulad ng kanyang yumaong asawang si Lina, Lara. Humakbang si Cesar patungo sa nakabukas na tarangkahan, pagkatapos ay isa pa. Ang palakol na hawak pa rin niya ay dumulas mula sa kanyang nangihinang mga daliri at bumagsak na may mahinang kalabog sa daan. Huminto si Lara 5 hakbang mula sa bakuran. Hirap siyang huminga dahil sa mabilis na paglalakad. Tiningnan ng dalaga ang lalaking may puting buhok, kuba at tuyot sa isang lumang kamiseta. Nanghina ang mga binti ni Cesar. Hindi na siya makahakbang pa. Ang dating veterano na dumaan sa mabibigat na labanan noong 41 na nakulong ng 10 taon sa mahigpit na rehimen ay bumagsak sa kanyang mga tuhod sa tuyo at mainit na lupa. Tinakpan niya ang kanyang mukha gamit ang kanyang malalaki at nasirang mga palad. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Patawad, lumabas sa kanyang dibdib kasama ng isang paos at hirap na paghinga. Lara, patawarin mo ako. Hindi ako traidor. Tumatakbo ako papunta sa iyo. Nahulog ang bag mula sa mga kamay ni Lara. Hindi siya nag-isip kahit isang segundo. Sumugod ang dalaga at lumuhod sa tabi ng kanyang ama, diretso sa putik ng daan. Hindi pinapansin ang kanyang puting damit. Niyakap niya ang kanyang ubanin at maikling gupit na ulo gamit ang 2 kamay, mariing idiniin sa kanyang dibdib. Alam ko, tatay, sigaw niya at ang kanyang boses ay pumiyok sa isang malakas at desperadong pag-iyak. Alam ko, mahal ko, alam ko lahat. Sinabi sa akin ng tiyahin ko bago siya mamatay. Buhay ka, tatay, buhay ka. Kumapit si Cesar sa kanyang mga balikat.
Isinubsob ang kanyang mukha sa tela ng kanyang damit na amoy sabon ng lungsod. Umiyak siya ng malakas, ibinubuhos sa init ng Hulyo ang 10 taon ng hindi makataong sakit, pagkakasala at kalungkutan sa kampo. Nakatayo si Hiraya sa beranda, mahigpit na hawak ang gilid ng kanyang tapis. Sa kanyang mga pisngi ay dumadaloy ang mga luha, nagiiwan ng mga basang landas sa kanyang balat na nasunog sa araw. Ngunit hindi niya ito pinupunasan. Sa sandaling iyon, alam niya ang lahat ng tiniis niya mula sa baryo ay sulit para sa isang minutong ito. Ang Agosto ay nagdala sa baryo ng isang mabigat, nakakapagod na init at kasawian sa bahay ni Damian. Ang kanyang asawa, ang tahimik at masunuring si Celia, ay nagkasakit. Sa una ay nagrereklamo lamang siya ng isang nananakit na kirot at pagkatapos ng 2 linggo ay nanilaw, nangayayat at hindi na makatayo mula sa kama. Ang doktor mula sa bayan na dumating sakay ng isang pampasaherong sasakyan ay matagal na naghugas ng kamay sa isang palanggana at pagkatapos ay dinala si Damian sa labasan. Kailangan ng isang agarang operasyon sa lungsod. Ang pinag-uusapan ng isang bukol, kung walang mga propesor sa lungsod at mga bayad na gamot, ilang linggo na lang ang itatagal ni Celia. Nagmadali si Damian sa buong baryo, kinatok niya ang mga bintana, pumasok sa mga bakuran, humingi ng pautang. Ngunit ang baryo, na sabay-sabay na nagtipo ng mga itak upang hatulan ng mga dayuhan, ay biglang naging bingi sa problema ng iba. May isang may tumutulong bubong, may isang kailangang ihanda ang mga anak para sa eskwela, may isang nagrereklamo sa masamang ani, tinatanggihan siya. Ang iba ay umiiwas ng tingin, at ang iba ay nagagalak pa sa kanyang likuran. Hindi gusto sa baryo ang mayabang na si Damian. Sa loob ng 3 araw, tumanda si Damian ng 10 taon. Ang kanyang mamula-mulang mukha ay lumaylay, ang kanyang mga mata ay lumubog at laging kumikislap. Noong linggo ng gabi, sa may balon ng baryo, nagtipo ng mga babae. Humupa na ang init, oras na para diligan ng mga halaman. Kabilang sa kanila si Nena, ang tindera, na malakas na pinag-uusapan ng buhay ng iba. Lumapit si Rico sa balon na may dalang malaking aluminyo na mga lalagyan. Agad na tumahimik ang mga babae, nagbigay daan sa kanya, ngunit hindi tumigil sa pagbubulungan. Tahimik na ikinabit ni Rico ang timba. Pinaikot ang puli. Ang tanikala ay bumaba ng may kalampag. Sa sandaling iyon, lumitaw si Damian sa kalye. Naglalakad siya ng hindi tuwid, pahewang-gewang na parang lasing. Bagaman hindi siya amoy alak, ang kanyang kamiseta ay bukas. Sa kanyang noo ay kumikislap ang pawis. Nakita niya mga tao sa may balon at huminto. Ang kanyang tingin ay naglibot sa mga mukha ng mga babae at napunta sa malapad na likod ni Rico. Nanigas sa mga babae. Naalala ng lahat ang iskandalo noong tagsibol tungkol sa nawawalang manok. Lumapit si Nena, naghihintay ng away. Gumawa si Damian ng ilang mabibigat na hakbang patungo sa balon. Huminto siya 2 metro mula kay Rico. Dahan-dahan, gamit ang nanginginig na kamay, inalis niya ang kanyang sombrero. Bumukas ang kanyang mga daliri at nahulog ang sombrero sa malikabok na daan. At pagkatapos, si Damian, ang unang may-ari sa kalye, ang mayabang at palalong lalaki, ay bumagsak sa kanyang mga tuhod. Sabay-sabay na napasinghap ang mga babae. May isang takot na nagtakip ng kanyang bibig gamit ang kamay. Rico, humiyok ang boses ni Damian sa isang mahinang pagiyak. Sinuntok niya ang kanyang dibdib. Patawarin ninyo ako, mga kaibigan. Patawarin mo ako, Hira, kung naririnig mo. Tumingin si Damian kay Rico mula sa ibaba. Sa kanyang hindi ahit na mga pisngi, ay dumadaloy ang maruruming luha, nagiiwan ng mga mapuputing landas sa maruming balat. Ako mismo ang hindi nakabantay sa manok na iyon, at kayo ang pinaratangan kong magnanakaw sa buong baryo. Susugurin ko sana kayo ng itak. Pinarusahan ako ng Diyos, Rico. Namamatay si Celia. Mapapahamak siya kung walang mga doktor sa lungsod. Walang nagbibigay kahit 1 sentimo. Lahat sila ay tumalikod. Tulungan ninyo ako. Sa ngalan ng Diyos. Inabot niya ang kanyang mga kamay patungo sa mga bota ni Rico. Isang nakakatakot at mapanupil na katahimikan ang bumalot sa balon. Ang mga babae, na 1 minuto lang ang nakalipas, ay handang pagtsismisan si Hiraya at ang kanyang mga kasama, ngayon ay nasusunog sa matinding at hindi mabata na kahihiyan. Umatras si Nena, itinatago ang kanyang mga mata. Hindi umatras si Rico. Tinitigan niya ang gumagapang sa alikabok na kaaway. Sa kanyang mabigat na tingin, walang tagumpay o pagmamalaki. Alam na alam ni Rico kung ano ang hitsura ng isang taong nasa bingit ng kamatayan.
Tahimik niyang inilagay ang timba sa gilid ng balon, isinuksok ang kanyang kamay sa loob ng kanyang lumang damit sa panloob na bulsa. Sa buong tagsibol at kalahati ng tag-araw, hindi tumigil sa pagtatrabaho si Rico. Sa gabi, gumagawa siya ng mga kahon, kutsara, at mga masalimuot na disenyo ng kahoy. Sa mga katapusan ng linggo, dinadala ni Elias ang lahat ng ito sa palengke ng bayan at ibinebenta. Sentimo sa sentimo, iniipon nila ang kanilang unang tapat na kapital. Inilabas ni Rico ang isang makapal na balumbon na tinali ng isang matibay na sinulid. Hindi na niya binilang, kinalas lang niya ang sinulid at iniabot ang buong tumpok ng mga lukot na perang papel na amoy tabako at kahoy kay Damian. Tumayo ka, Damian. Mahina ngunit matatag ang boses ni Rico. Huwag mong ipahiya ang sarili mo. Kunin mo ito. Tinitigan ni Damian ang pera na may hindi makapaniwalang tingin. Nanginginig siya. Iniabot niya ang kanyang mga kamay at kinuha ang balumbon at biglang sinubukang halikan ng nasirang palad ni Rico na kulang ng 2 daliri. Biglang hinila ni Rico ang kanyang kamay. May pagkasuklam. Huwag na, sabi niya. Para sa asawa mo. Tumakbo ka na sa lungsod bago umalis ang bus. Tumayo si Damian, yakap ang pera sa kanyang dibdib at hindi na tumitingin sa daan. Tumakbo patungo sa kanyang bahay, humihikbi. Lumingon si Rico sa balon, kinuha ang kanyang mga lalagyan na puno ng malamig na tubig. Hindi siya tumingin kay Nena o sa iba pang mga babae na nakatayo na may mga timba. Hindi ito korte, sabi niya sa nakakabinging katahimikan habang dumadaan sa mga tao. Mga tao tayo, nagbigay daan ng mga babae. Binigyan siya ng maluwag na daan. Walang sino mang nagsalita. Ang likod ni Rico, tuwid at malapad, ay papalayo sa kalye. At sa sandaling iyon, sa baryo, walang sino mang nangahas na tawagin siyang magnanakaw. Ang oras sa baryo ay hindi tumatakbo. Nagpapatong-patong ito tulad ng mga singsing sa pinutol na puno. Taon-taon, tag-ulan sa tag-ulan, nagbabago ang mga mukha, ngunit nananatili ang diwa. Ang papel na nakapangalan kay Elias ay dumating noong 58, isang makapal na sobre ng gobyerno na may selyo. Sa loob ay isang tuyong makinilyadong papel, ganap na napawalang sala dahil sa kawalan ng batayan ng krimen. Binasa ni Elias sa mga linyang ito, nakaupo sa mesa sa kusina at ang kanyang manipis na mga daliri ay bahagyang nanginginig. Bumalik siya sa lungsod, nagsuot ng magandang damit, bumalik sa pabrika at mabilis na napromote bilang punong inhinyero. Nakatanggap siya ng apartment, nag-asawa ng isang tahimik at matalinong babae. Ngunit tuwing Sabado at Linggo, kinakansela ang anumang gawain sa lungsod, bumibisita si Elias sa baryo. Tinatanggal niya ang kanyang Amerikana, nagpapalit ng lumang pantalon at nagsisibak ng kahoy, nag-aayos ng bakod o nag-aani ng kamote. Ang kanyang panganay na anak, na isinilang 1 taon pagkatapos ng kanyang kasal, ay pinangalanan ni Elias na Cesar bilang parangal sa tahimik na veteranong iyon. Ang digmaan at 10 taon ng mahigpit na mga kampo ay nagpatuyo sa puso ng matandang Cesar. Noong 1965, natulog lang siya at hindi na nagising. Sa kanyang mukha, walang paghihirap, tanging isang malalim at pinakahihintay na kapayapaan. Pumanaw siyang isang masayang tao. Ang huling mga taon ni Cesar ay ginugol niya sa pamilya ng kanyang anak na babae, nag-aalaga ng mga apo, at madalas ngumiti ng bihirang mainit na ngiti na naaalala ni Lara mula sa kanyang maagang pagkabata. Si Rico ay hindi umalis sa baryo. Ang bahay ni Hiraya ay naging kanyang kuta. Sa likod ng hardin, malapit sa gubat, naglagay siya ng isang bahay pukyutan, pagkatapos ay isa pa. Pagkatapos ng 10 taon, mayroon ng isang malaking at maingay na apiary doon. Ang pulot na kinukuha ni Rico ay malapot, madilim, at amoy iba't ibang bulaklak. Ibinenta niya ito sa palengke, tinitimbang ang lahat hanggang sa huling gramo. Ang mga taong mayayaman, kahit mula sa komite ng partido sa probinsya, ay dumarating sa kanya para bumili ng pulot. Si Rico ay hindi yumuko sa sinuman. Alam niya ang halaga ng kanyang pagod at ng kanyang salita. Palaging inaayos ng panahon ang lahat sa kanya-kanyang lugar. Ang buhay ni Benji, ang kapatid na tumalikod sa kanyang kapatid na babae para sa karera sa lungsod, ay hindi agad gumuho. Nabulok ito mula sa loob ng maraming taon. Ang kanyang biyana na opisyal ng partido ay nagretiro at nawala ng impluensya. Ang mayabang na si Tessa, na hindi makayanan ng pagkawala ng katayuan, ay nagsimulang uminom. Una, ng paunti-unti para sa gana, at pagkatapos ay nagtatago ng mga bote sa mga aparador
Ang mga anak ni Benji na lumaki sa isang kapaligiran ng patuloy na pagyayabang at paghamak sa pagod ng iba ay lumaking mga ganap na makasarili. Nang malubha siyang nagkasakit at napahiga, naging pabigat siya sa pamilya. Ayaw ng asawa niyang mag-alaga sa kanya. Ang mga anak ay nagdahilan sa masikip na mga apartment. Inilagay siya sa isang pampublikong tahanan para sa mga matatanda. Sa silid na may 6 na tao, amoy klorin, lumang kutsyon, at kawalan ng pag-asa, nakahiga si Benji ng maraming araw, nakatingin sa nababalat na kisame. Sa mahahabang at nakakatakot na oras ng kalungkutan, hindi niya naaalala ang kanyang kotse o ang kanyang mamahaling gamit. Naaalala niya ang amoy ng mainit na sinigang at ang mainit na mga kamay ng kanyang kapatid na nagbigay sa kanya noong bata pa ng huling piraso ng tinapay. Namatay siya sa gabi, nakaharap sa dingding, at sa kanyang libing, walang sino man sa kanyang mga kamag-anak ang dumating. Pumanaw si Hiraya sa pagtatapos ng kanyang 80 taon. Tahimik sa kanyang kama, ipinikit ang kanyang mga mata sa isang maliwanag na umaga ng taglagas. Ang sementeryo ng baryo ay matatagpuan sa isang mataas na burol na hinahanginan ng lahat ng hangin. Ang umaga ng kanyang libing ay malinaw, walang hangin. Ang mga ginintuang dahon ng akasya ay dahan-dahang nahuhulog sa basang lupa. Ang mga matatandang babae sa lugar na dumating upang ihatid ang kanilang kapitbahay ay nagsisiksikan malapit sa bakod. Takot na lumapit. Tinitigan nila ang daan, hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Sa tarangkahan ng sementeryo, isang mahabang linya ng mga sasakyan ang nakapila. Sa tabi ng sariwang libingan ay hindi isang maliit na grupo ng mga malayong kamag-anak. Nandoon ang isang malaking at tahimik na pulutong. Sa unang hilera ay nakatayo ang may puting buhok at kagalang-galang na si Elias. Nakasandal siya sa isang tungkod at sa tabi niya ay nakatayo ang isang matangkad at matipunong estudyante, ang kanyang anak na si Cesar. Sa di kalayuan ay nakatayo si Rico. Ang kanyang malapad na mga balikat ay bumagsak. Hindi niya itinatago ang kanyang mga luha. Dumadalo ito sa kanyang malalalim na kunot at paulit-ulit niyang pinupunasan ito ng kanyang nasirang kamay. Sa tabi ni Rico ay nakatayo si Lara. Tumanda na siya, naging isang ganap na babae, ngunit ngayon ay umiiyak siya ng mapait, tulad ng isang bata, yakap ang kanyang 2 anak. Nagdadala sila ng mga korona na may simpleng inskripsyon, "Sa aming minamahal na Lola Hiraya." At sa pinakadulo, nakasandal sa isang bukol-bukol na tungkod, nakatayo ang isang napakatandang si Damian. Hirap siyang tumayo, ngunit sa tabi niya ay ang kanyang asawang si Celia. Buhay, nakabalot sa isang mainit na alampay na nakaligtas maraming taon na ang nakalipas dahil lamang sa pera ng dating bilanggo. Nang matakpan na ng lupa ang libingan, humakbang si Elias. Inalis niya ang kanyang mamahaling sombrero. Marahang hinaplos ng hangin ang kanyang uban. Natigilan ng mga tao. Tiningnan ni Elias ang kahoy na krus. Pagkatapos ay inikot ang kanyang tingin sa lahat ng nagtipon, kapwa tagalungsod at taga-baryo. Siya ay isinilang na isang lubos na ulila. Mahina ang boses ni Elias, ngunit sa ganap na katahimikan ng sementeryo, bawat salita ay tumatagos sa kaluluwa. Buong buhay siyang nagtrabaho hanggang sa magdugo ang kanyang mga kalyo. Ibinigay ang kanyang sarili sa iba at hindi kailanman naghintay ng anumang kapalit. Binaling ni Elias ang tingin sa mga lokal na tao. "Hinuhusgahan ninyo kami ayon sa mga papel, sa mga selyo at mga tatak, ngunit hinusgahan niya kami ayon sa aming puso." Bumalik siya sa libingan at yumuko. At hindi siya pumanaw na isang ulila. Pumanaw siya bilang pinakamayamang ina, kapatid at lola sa mundong ito. "Inialis mo kami sa kadiliman, Hira. Magpahinga ka ng payapa, aming mahal." Tumahimik siya. Sa katahimikang ito, walang pighati. Mayroon lamang isang maliwanag at naglilinis na kalungkutan at isang malaking at hindi mapigilang tagumpay ng katarungan. Ang tagumpay ng kaluluwa ng tao na nagpatunay na ang pag-ibig at habag ang tanging nagiiwan ng bakas sa kawalang hanggan. Ang panahon ay tila bumagal. Iniiwan silang nakatayo roon sa burol sa ilalim ng mataas at walang katapusang kalangitan ng taglagas. Minamahal na mga kaibigan, nagpapasalamat kami na napakinggan ninyo ang kwentong ito hanggang sa dulo. Umaasa kami na ang kapalaran ng ulilang si Hiraya at ang kanyang mga hindi inaasahang tagapagtanggol ay umantig sa inyong mga puso. Napakahalaga para sa amin na malaman kung anong mga damdamin at iniisip ang idinulot nito sa inyo. Sa tingin ninyo, tama ba ang ginawa ni Hiraya na magtiwala sa mga estranghero at isugal ang lahat
para sa sangkatauhan at ano ang gagawin ninyo sa kanyang lugar. Kung sa inyong tarangkahan ay may galit na mga tao, huwag mag-atubiling ibahagi ang inyong opinyon sa mga komento. Pakiusap, mag-iwan ng like kung ang kwento ay tumatak sa inyong kaluluwa. Ito ang pinakamahusay na paraan upang suportahan ang aming pagod at tulungan ng kwentong ito na makahanap ng daan sa ibang mga tagapakinig. Upang hindi makaligtan ng mga bagong nakaantig na episode, mag-subscribe sa aming channel at ibahagi ang video sa inyong mga mahal sa buhay. Bisitahin ang aming channel. Doon, higit pang mga kamangha-manghang kwento ng buhay ang naghihintay sa inyo. Huwag kalimutang pakinggan. Nais namin sa inyo ang lahat ng biyaya, init ng kalooban at magandang pakiramdam.